kaharap ng mga street vendors ang masisikip na lansangan, mga makakapal na usok mula sa mga sasakyan at motorsiklo, at dagsa ng mga taong halos hindi na magkamayaw sa dami. Katulad na lamang ni Aling Marian Cafe, 33 taong gulang at 7 taon na siyang nagtitinda ng mga gulay. Ano pong pangalan nyo at edad? Shop ni Marian na cafe. 33 years old na. Gano'n na po kayo katagal nagtitinda? Nag-start kami di pandemic time. Hindi din narigat ti biyag. Naka-lockdown namin. Nung ti mabalin lang maila ako gulay. So nag-start kami ti gulay. Nung ti pinag-start at talaga kakakastoy. Bago kami nag-shift or nag-add ng gulay. Idi ako pala ti pesto. So, ayan kariton. Tapos, preparation na habang kami agcheto jay pasi po no jay balintawak. Idi kot tawag to? Agre-rent kami ti lugan. Share tagay ag-attended to. Tapos, display kami dyan di kariton. Tapos, lagi jay dagato yan dato nga gulay na matali, masapag na matali na kita. Kasi, gatangan jay balintaw ako na yung pasing bante. Kinakalim na kita tigsa sa kapulo, tapos jay tao, kaya di ay gumatang, tigsa sa kapulo lang di payat da, jay affordable. Hanga masyado nga lang nila. So, JT struggle na. Tali ka kasi saan kapag ka gumatang mga alas 12. Sumangpad ka to mga 3 or 4. So, ang itali ka to. Struggle na kayo talaga ka magpapagod. Kahit ganoon kahirap ang preparasyon ni Aling Mariam, hindi pa rin niya naiisip na sumuko sa pagtitinda. Sapagkat alam niyang ang kanyang mga sipag, tiyaga at sariling pagsisikap ang kanyang pangunahing sandigan sa araw-araw na laban sa buhay. Shock. Hindi din. The purpose namin katanda pag-alati kwarta. Siyempre, ito yamin kat inahamad nga permanente. Diyak lang mo kayo naman permanente kakain mo kahit ato. Siya kami ti kaya't kukot na panagmula ni province. Hindi mula ti kastoy. Hindi mabalin nga maka nga prutas. Han ko nga kaya't ti dyan nga nga kastoy. Nga iti pesto agbayad kating pesto na. Agbannog kati ato aldaw. Diyan province agmula ka lang. Just as lahabin mga kaya't mga aramigan. So, hanga permanent na life. And yung mabayaran namin nagyay siguro, utang mama. Pag-awid na sunod na lang siya. Sa kabila ng hirap ng buhay at pagod ng kanyang dinaranas sa pagtitinda, patuloy pa rin siyang nagsisikap at lumalaban upang maabot ang kanyang mga mithiin. Siya, para po talaga garami ti regenerative farming. So, kaslad to, re-research ako na noon. Hindi nakita niya tatay. Nagbibuhay ako na kasak na ti hacks as regenerative farming sa probinsya. Lalo nagtataya. Na-observe ko kami hindi na minsan, hindi nagawid ako. Hindi pa on rainy days, nagaganan ako akti apanak nagmula, ti prutas. Ngam di pa nagtuyot, natay da amin. So, ito problema katano kasak no ka ma-maintain kay kakakasay dito. Medyo mountainous yun eh. Kaya yun yung problema ko. Pero yun yung pangarap ko, magkaroon ng regenerative farming. Kasi I've been to healthy living, yung juice therapy. Tapos, mabalin ni Chay ito na magaramit ti soap, mabalin nga may betamot lang.
nailakumot lang ako sa school. Kasi lang, ang ko pangarap din pa talaga abroad. Ang ko pangarap ko siya. Basta pangarap ko 10 years from now, kada sarili na fun, o kaya pasyente goats, isang animal husbandry, fish ponds. Basta regenerative farming na mabalin na maipamatutumot natin generation. Siya lang pangarap ko. Tsaka, Paano pong advice nyo sa mga nasa katulad ng sitwasyon? ito kasi mahirap pang magtinda dito kung wala kang puhunan. Kasi kailangan ito puhunan eh. Pero nowadays, may mga paraan na para hindi kahit wala kang puhunan. Online, skills, services. Hanapin mo lang kung ano yung gusto mong niche. Kung saan ka yung gustong-gusto mo talaga. Tapos doon ka mag-focus kung ano yung skills na pwede mo siyang develop. Tulad nga doon, yung cloud. Pwede kang mag-develop ng cloud yun, ng mga website, apps. Gamit yun. It's AI pa rin. Ito nga eh. Nisip ko nga kung paano siya magkaroon ng... Kasi may nakita na akong mga application ng mga foods. Tulad ng SM Store. Parang ganun. Gamit yung cloud, pwede mo na rin siyang magawa kahit ng ganito. Pero hindi ko pa nagagawa. Kasi may bayad yun eh. Nasa 1 to ata yung ng cloud ngayon eh. Para makagawa ka ng application na doon. So yun, hanapin mo na yung niche na gusto mo. Sa aming pagbabagtas ay aming nasilayan si Kuya Joel Daguhoy na may edad na 27 at 3 taon nang nagtitinda sa gilid ng kalsada. Katulad na lamang ng ibang nagtitinda, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento, ngunit isa ang dahilan ng kanilang pagsisikap, ang kumita ng pera para sa araw-araw na pangangailangan. Patuloy silang nagsusumikap sa kabila ng mga problemang dulot ng pabago-bagong panahon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado, at lalong-lalo na ang korupsyon sa ating bansa. Ako si Joel Dagoy. 27 years old, taga Taguig. Dito lang rin po sa Taguig. Ano pong work nyo before? Sound system. Medyo tumumal kasi kaya naghanap ng mas nakikita. Kamusta naman po sa pagtitinda dito? Okay naman, nakasurvive naman sa pamilya. Okay, sakto lang. Sakto lang. Merong may malakas, may mahina, pero sapat pa rin. Sapat pa rin. Sa kabila ng maayos na trabaho, ay mas pinili pa rin ni Kuya Joel na makipagsapalaran sa pabagong panahon at sa tabi ng kalsada upang maitaguyod ang pang-araw-araw nilang mag-asawa na bagong panganak. Kasi kakapanganak lang ng asawa. Ilan na po anak niya? Isa pa lang. Isa pala. Kasi kaka-start ko lang ngayon kasi sa hospital ako nakarang araw. Bali, ano pong preparation nyo bago magtinda ng mga siomai? Hugasan ko muna yung mga gagamitin ko, yung cart. Tapos titignan ko kung may toyo pa. Palamig, timpla. Sarili nyo naman po ito? May amo ka. May ama yung ano. Presyentuhan na kami. Ang sa amin, palamig lang. Ito sarili nyo. Oo, sarili. Ano po yung mga problema na araw-araw yung nakakasalubong sa pagtitinda ng siomai? Mga common lang. Common, yelo. Yellow? Mahirap makahanap ng yelo. Ubusan. Opo. Kaya choice ka, mag-tube ice. Kasi yung tube ice kasi nga, bilis matunan. Tsaka po yung init. Oo, saka mainit. Minsan, naman po, init. Minsan, naubusan ng gas. Hindi naman na yan. Ganun. Sa isa pa pala yun, mahal pa pala yung gas niya. Oo, mahal ang gas. Pero naman, dito lang naman, di naman dumalo.
Pero sa inyo po, kung may pangarap po kayo na ibang trabaho, ano po yung pangarap niyong trabaho na yung pang-settle na? Pang settle. So, yung siguro kung mababat ko lang ang gusto ko, army. Army talaga. Last question po, ano po yung mapapayo niyo sa mga katulad po na nasa sitwasyon niyo? Ano lang, laban lang sa buhay. Huwag susuko, huwag naman ng buhay. Hindi naman makawala yan, basta huwag ka lang sumuko. Wala lang sa taas. Sa loob ng 3 taon na pakikipagsapalaran sa kalsada, tila hindi alintangan ni Tatay Edgardo Molina ang pabago-bagong panahon upang makalikom ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ano pong pangalan niyo? Edgardo Molina, 61 years old. 3 years na akong vendor. Para sa ano po nagtitinda? Para kanino po? Para makatulong din ako sa pamilya ko at may padala ko sa kanila. Ilan na po ang ano? Bakali, 4 sila. Ano po ang mga preparasyon niyo bago magtinda? Ganun lang. Babalat ng buko, magkakayod. Then, pagkatapos nung liligo na, sasabak na uli magtinda. Ano na po ang mga problema na inaharap mo sa tuwing pag nagtitinda po? Sa totoo lang, wala naman masyadong problema sa sa pagtitinda kasi pagtitinda namin ang ano lang niya kung matutumalan ka, yun lang. Dahil sa ngayon wala pa namang huli. Gusto mo na po bang tumigil sa pagtitinda? Parang ano na. Siguro hanggat kaya ko pa, titinda pa ako. Tsaka na lang ako magsasabi sa anak ko pagka hindi ko na kaya, uwi na ako ng probinsya. Ano po ang talagang pangarap niya? Noon marami akong pangarap ng kabataan ko pa, kaya lang nabigo lahat dahil marami ring issue. Inom. Yun lang. Anong ano niyo tayo? Anong mapapayo niyo po sa mga nasa katulad na sitwasyon? Ang sa akin, kung hanggat bata pa sila, unang-una nilang iwasan barkada, bisyo. Yun lang. Kasi yan ang unang magpapabagsak sa'yo. Ang barkada, mabuti ka lang pag mayroong